Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Mga wala silang puso! Malibang ipaglaban ng pagmamahal, hindi ba tayo pwedeng magsama at maging masaya? Bakit pinagkakaisa nila tayo? Hanggang kailan nila tayo titigisan at pahihirapan? Galit ba sa atin ang mundo? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Bunga ng kapusukan at kabataan, may mga desisyong sa buhay na kung minsan hindi ginagamitan ng isip, kundi pinaiiral ay ang nararamdaman. Subalit papaano kung ang naging pagpapasya ay hindi kasiyahan ng hatid, kundi nagsadlak lamang sa malaking suliranin at kahirapan? Dapat pa bang pairalin ang sinasabi ng damdamin? Mga kaibigan, narito po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Galit ba sa atin ang mundo? Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Naku po, Oh, bakit Alona? pasado 9:00 na pala ng gabi. Ha? Pareho tayong nalibang. Nakalimutan na natin yung oras. Teka lang, uuwi na ako. Wait lang. Huwag mo na umalis. Bitin pa ako eh. Uuwi ka ha? Piting ka dyan. Pinasasakit mo lang tong ano ko eh. Hindi pwede yung gusto mo. Tumigil ka nga dyan. Quickie lang. Sira ulo, ikis-kiss mo na lang yan sa pader. Kailangan ko na talagang umuwi. Ikaw din. Tiyak hinahanap ka na ng nanay mo. Bad trip ang KJ mo eh. Basta may utang ka sa akin ha. Sisingilin kita sa sunod ng pagkikita natin. Nek-nek mo. Basta maniningil ako. Pakis na nga lang. Pasaway ka talaga. Tama na ha. Umuwi na tayo pareho. Mano po, Lolo Pidjong? Bakit ngayon ka lang umuwi? Mag-aalas 10 na ng gabi. Kwan po kasi may ginawa po kaming project ng mga kaklase ko. Galing ka sa bahay ng kaklase mo. Opo, Lo. Sana nga'y totoong sinasabi mo, Alona. Lolo naman, iniisip niyo po bang nagsisinungaling ako? Kilala kita. At hindi ko alam kung dapat pa ba kitang paniwalaan. Uwi pa ba ito ng matinong estudyante?
Inay naman, yan pa hubang sasalubong nyo sa akin? At anong gusto mong isalubong ko? Banda ng musika? Hagisan ka ng konfeti? Oy, Justin umayos ka. Ayusin mo yung buhay mo. Inaayos ko naman po. Oh, naayos? Umuwi ka ng ganitong oras? Ha? Saan ka galing? Sa tropa ko lang po. Nag-jamming lang kami. Kwentuhan, kantahan, ganun lang po. Huwag mo nga akong pinaglululoko. May nakakita sa inyo. Si Alona ang kasama mo. Halika nga dito. Saan kayo galing, ha? Saan mo siya dinala? Inay naman, samahan nyo mag-isip. Anong masama? Anong masama? Hoy! Papunta ka pa lamang. Pabalik na ako. Hindi po tayo nagkasalubong. Saan po ba kayo dumaan? Huwag kang piloso po, ha? Hindi ka nakakatuwa. Ako, Justin, hindi ako nagkukulang ng paalala sa'yo. Kaya umayos ka. Dahil ayoko ng problema. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Justin, tara na. Pasok na tayo sa school. Mag-uumpisa na yung first subject natin, ano? Tinatamad ako, Roji. Lagi ka na lang tinatamad. Paano ka makakatapos niya ng high school? Dahil 2 taon na lang. Gagraduate na tayo eh. Bad trip kasi ako sa airmat ko eh. Binawasan pa yung allowance ko eh. Barya na nga lang binibigay niya. Kaya ayaw mong pumasok. Kasi bad trip ka sa kanya. Oo, nakakatamad mag-aral. Kung di ka papasok, saan ka pupunta? Yan ang magandang tanong. Dali, saan ka ba talaga pupunta? Magkikita kami ni Alona. Ha? Nag-text na ako sa kanya. Huwag na rin siyang pumasok. Ikaw talaga. Idadamay mo pa si Alona sa pagbubulakbol mo. Uy, Alona. Kanina ka pa rin di mapakali. Sino ba nagte-text sa'yo? Si Justin, Oh, anong sabi? hinihintay niya ako eh. Saan? Basta, dun sa dati. Uy, may klase pa tayo. May graded recitation tayo sa Filipino. Baka kasi magalit sa akin si Justin. Kaya hindi ka napapasok ganon at pupuntahan mo siya? Oo. Hello? Okay ka lang? Mas uunahin mo pang jowa mo kaysa pag-aaral mo? Ayoko kasing magalit siya. Mamaya palitan ako nun. Oo, mo. Mas mahalaga pa siya sa'yo. Bakit kasi nakipag-shota ka kaagad eh? Sinisira lang niya ang pag-aaral mo. Makipag-break ka na nga lang. Dorothy, nasasabi mo yan kasi hindi ka in love. Oy, Hindi ko kayang mawala si Justin. Ikamamatay ko yun. grabe siya oh. Ano siya? Hangin? Na kapag nawala, machuchugi ka kasi hindi ka makakahinga? Hay, ewan ko sa'yo. Akala ko i-enginein mo ako. Pwede ba yun? Alam mo namang hindi ko kayang gawin yun. Hindi na nga ako umattend ng klase ko para sa'yo eh. Ako rin naman ah. Hindi na rin ako pumasok. Nakakasira kasi ng love life yung pag-aaral. Baliw. Teka, ano ba tong pinuntahan natin? Lumang bodega. Alam mo, walang gaanang pumupunta rito. Kaya, walang magiging istorbo. Teka, Diba sabi ko sa'yo, may utang ka sa akin? Kaya na kita sisingilin. Liyan na mo po ka na rito sa tabi ko. teka, sandali. Ba't mo binubuksan ang blouse ko? Istorbo kasi ito eh. Justin, teka lang. Ano ba yung ginagawa mo sa katawan ko? Huwag ka nang maraming tanong. Mahal mo ko, diba? At mahal din kita. Kaya iparamdam mo sa akin ang pagmamahal mo. At ipaparamdam ko rin yung buong buo ko.
Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Rogie, sandali. Kayo po pala, Aling Priscilla. Si Justin, hindi mo yata kasama. Pumasok ba siya? Huwag mo siyang pagtatakpan. Kung ayaw mo, magalit ako sa'yo. Pumasok ba siya o hindi? Hindi po. Ba't tahimik ka riyan, Alona? Justin, Umiiyak ka ba dahil masakit? Mawawala rin yun. Susunod, swabe na. nakakainis ka. Paano na ako? Okay lang yan. Uwi na tayo? Tara na. Ayoko nang umuwi. Ha? Bakit? Sasama na ako sa'yo. Justin, may nangyari na sa atin. Ayoko nang umuwi. Hindi pwede. Ano gusto mo? Pabayaan ako? Pumayag ako dahil sabi mo ikaw ang bahala sa akin. At mahal mo ako. Tapos ngayon pababayaan mo ko? Hindi sa ganun. Basta ayoko nang umuwi. Sasama na ako sa'yo. Saka ayoko na magkahiwalay tayo. Ayaw umuwi ng apo ko. Kaya inihatid mo. Opo, Lolo. Alona, bakit ayaw mong umuwi? Lolo, kawan po kasi. Justin, ayaw niyo mang sabihin. Alam ko ng dahilan. At hindi rin ako papayag na iwan mo sa akin si Alona pagkatapos ng ginawa niyo. Pero Lolo Pidyong, May dapat ka ng panagutan sa apo ko. Kaya ikaw nang bahala sa kanya. Hindi ko na siya tatanggapin. Alona, hindi ako nagkulang ng paalala sa iyo. Pero hindi ka marunong makinig. Pinairal mong katigasan ng ulo mo. Alam mo ba itong ginawa niyo, Justin? Hindi kayo naglalaro. Inay, may nangyari na po sa amin. Yun na nga eh. Pinairal mo ang init ng katawan mo. At ikaw naman, Alona, basta ka na lamang pumayag na hindi nag-iisip. Pareho yata na sa pagitan ng hita nyo, mga utak nyo. Huwag naman po kayong magsalita ng ganyan. Sasabihin ko kung anong gusto ko. Hindi kayo nag-iisip. Ano na lang ang mangyayari sa inyo? Pareho pa kayo nag-aaral. Parehong nasa high school. Ikaw, Alona, second year. Si Justin, third year high school. Paano na lang kayo? Sorry po. Ano? Walang magagawa yung sorry mo. Kaya nga po narito kami, Nay. Kasi hindi rin namin alam yung gagawin namin. Ayaw nang tanggapin ng lolo niya si Alona. Ah, kaya inuwi mo siya rito? Justin, hindi ba ang sabi ko sa'yo, ayokong bibigyan mo ko ng problema? At problema ang dala mo ngayon. Pwes, hindi kita matutulungan. Nay! Pinasok mo yan! Ginusto nyo! Panindigan nyo! Wala akong maitutulong sa inyo. At hindi kayo maaaring tumira sa bahay na ito! Ano ang magiging kapalaran ni Justin at Alona?
papaano nila haharapin ang buhay gayong hindi pa sila handa. Mga nagsiganap, Ian Miranda, Susan Robles, Phil Cruz, Jenaline de la Cruz, Jerry Mutia, at si Lala Banderas ng Yes the Best sa papel na Alona. Nilapatan ang tunog ni Bernie Bascao. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni Eric Lucero at Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Gani J. Hanamanan at sa direksyon ni Maynard Landicho Jr. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaan sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Galit ba sa atin ang mundo? Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Mga wala silang puso! Malibang ipaglaban ng pagmamahal, hindi ba tayo pwedeng magsama at maging masaya? Bakit pinagkakaisa nila tayo? Hanggang kailan nila tayo titikisan at pahihirapan? Galit ba sa atin ang mundo? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang araw na muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Galit ba sa atin ang mundo? Dito pa rin sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. Hindi ka na tinanggap ng lolo mo. Tapos, ayaw rin ng nanay ni Justin na doon kayo sa kanila? Oo, Doti. Paano na yan? Ewan ko. Oh, saan kayo tumutuloy ngayon ni Justin? Sa sirang jeep,
na nandun sa may lumang garahe. Malapit sa tambakan. Doon kami natutulog ni Justin. Eh, paano ang pagkain nyo? Umi-score siya sa tropa niya. Pero naghahanap na kami ng mapapasukan. Kahit ano, basta magkaroon kami ng trabaho. Ikaw naman kasi, friend. Ano ka ba naman, Dorothy? Sisisihin mo pa ba ako? Kaya namin to ni Justin. Basta walang iwanan. Oh, ba't ganyan ka makatingin? Naaawa kasi ako sa'yo, Besh. Paano pa matutupad yung mga pangarap mo kung may asawa ka na? Kapag nagkaanak pa kayo, paano na? Kaya niyo bang talaga? Kakayanin namin. Tol, ito lang talaga pwede kong ibigay sa'yo eh. 50 pesos. Tol, baka pwede mo naman dagdagan. Wala na talaga. Ibinawas ko lang yan sa pambili ko ng project. Sige, salamat. Wala na kami mag-asas ni Alona eh. Yung pinagbilhan namin ng cellphone, ubus na. Baka naman pwedeng pakiusapan mo uli ang inay mo. Masama lang loob nun. Kaya ayaw niyang doon kayo tumira. Baka humupa na ang galit niya ngayon. Kilala ko si inay. Hindi basta nawawala ang galit nun. Kaya pag sinabi niyang hindi kami pwede sa bahay, di talaga pwede. Pero tol, kaya niyo ba talagang tumira doon sa loob ng sirang jeep? Kaya yun. Ang mahalaga, magkasama kami. Saka naghahanap na rin ako ng mapapasukan. Kapag may trabaho na ako, maghahanap kami ng maupahan. Ano naman trabaho? Hindi ka pa nga tapos ng high school ha. Kahit na ano. Baka mamaya kung anong gawin mo ha. Roji, pasaway na anak lang ako. Pero hindi ako masamang tao. Tsaka syempre, kapag may nangyari sa akin, paano na si Alona? Sa akin lang siya kumukuha ngayon ng lakas. Kaya nga, dapat ikaw ang mas maging matatag. Saka ikaw ang lalaki tol. Sa'yo siya huhugot ng lakas. Alam ko yun. Tsaka mahal ko siya. Hanggat makakaya ko, hindi ko siya pababayaan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Buti dumating ka na, Justin. Kanina pa kasi ako nagugutom. May dala ako kaya lang, tinapay lang to. Tsaka isang balot na pansit. Itong pansit na lang ang kainin natin. Oh, hati tayo. Yung tinapay, mamaya na lang para may hapunan tayo. Yan lang. Oo eh. Ito lang ang pwedeng bilhin ng nadilihensya ko. Buti nga kahit papano, meron. Sige na nga. Pwede na yan. Heto ang tubig ko na hiningi ko. Nilagay ko lang dito sa bote ng soft drinks. Lamihan na lang natin ng inom para mabusog tayo. Pasensya ka na, Alona. Huwag kang mag-alala. Naghanap na ako ng trabaho. Bukas, pinababalik nila ako. Magkakatrabaho ka na? Oo, sa isang restaurant. Tagahugas ng plato. Kahit paano, makakalibre tayo ng pagkain dun. Kapag may tira sila. Ako naman, hahanap din ako ng mapapasukan. Sigurado ka? Oo naman, magtutulungan tayo. Oh, buksan mo na tong pansit para makakain na tayo. Gutom na rin ako eh. Magandang araw po, Lolo Pidjong. Saan pong punta nyo? Diyan lang. May magpapakumpunin ng kanilang lababo eh. Ah, ganun ho ba? Siya nga ho pala, nagkita kami kahapon ni Alona. No. Kumusta naman sila dun sa bahay ni Justin? Wala po siya ron. Ha? Hindi po sila doon nakatira. Kundi sa isang sirang jeep.
Hindi rin po kasi sila tinanggap ng nanay ni Justin para dun tumira eh. Ganun ba? Opo. Nakakaawa nga pong kalagayan niya, Lolo. Sige, Doti. Ho? Nagmamadali kasi ako. Ay! Parang baliwala lang kay Lolo Pidjong yung sinabi ko na kawawa si Alona. Hindi ba siya naaawa sa kanyang apo? Ayusin mo naman ang paghugas. Ang bagal mo na nga, hindi pa malinis. Amoy ulam pa rin. May sabon pa tong plato. Ano ba yung paghugas na yan? Ma'am, uulitin ko na lang po. Abay, dapat lang. Oh, itong smart dishwashing liquid ang gamitin mo. Huwag kang gamit ng bareta. Justin, kaya ka namin kinuha para mapadali ang trabaho. Pero lalong nagiging mabagal. Gaya niyan. Uulitin mo na naman. Ayusin mo! Opo. Sorry po. Mukhang di ka naman marunong maghugas. Aayusin ko na po. Pagbutihin mo dahil madali kang palitan. Bakit ka narito, Rogie? Baka po kasi gusto nyong malaman kung nasaan po si Justin. Hindi ako interesado. Po? Sige na, umalis ka na. Marami pa akong gagawin. Pero... Ang kaibigan mo ang pumili ng buhay na gusto niya. Kaya bahala siya. Kung ano man ang dinaranas niya ngayon, panindigan niya. Dahil yon ang ginusto niya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nalaman ko dito ka nagtatrabaho sa restaurant na ito. Kaya naisipan ko, dalawin ka. Baka may klase ka pa ha. Wala na. Maaga kaming pinauwi dahil may meeting ang mga teachers. O ano, tol? Kamusta ka na? Ayos lang. Sigurado ka? Oo. Uy, siya nga pala. Nakausap ko yung inay mo. Alam ko nang sinabi nun sa'yo. Bahala ako sa buhay ko. Tol, masama ang loob niya sa'yo. Alam ko. Kaya nga ayaw niya kaming patirihan ni Alona sa bahay. Kaya ka niyang tikisin? Ganon si inay. Kaya wala akong magagawa. Hindi rin ako papayag na paghiwalayin niya kami. Mas pipiliin ko si Alona. Dahil masaya akong kasama siya. Pero sana, tol, natuto kayo maghintay. Andito na to. Wala na kami magagawa. Naku, nawili na ako sa paikipagkwentuhan. Pabalik na ako dun sa loob, tol ha. Baka hinahanap na ako ng amo ko eh. Kanina pa ako paikot-ikot sa palengke para mag-apply na tindera. Wala namang tumatanggap sa akin dahil hindi daw nila ako kilala. Saka kailangan pa ng kung ano-anong clearance. Ang dami namang arte. Tindera na nga lang. Ang dami pang hinahanap. Ay. Nagugutom na ako. Wala naman akong pera pambili ng pagkain. Nakakahiya namang manghingi. Si Lolo Pidjong. Pero hindi. Masama ang loob niya sa akin eh. Hindi ako tatanggapin nun. Lalo na kung kasama ko si Justin. Hindi ko naman siya kayang iwan. Kaya namin to. Hindi kami pwedeng maghiwalay.
Buti na lang. Nakakapag-uwi ka ng tirang pagkain. Oo, bigay sa akin yan ng amo ko. Halika, kumain na tayo. Sige, mauna ka na. Hindi mo ba ako sasabayan? Kumain na ako. Teka, ano bang nangyayari sa'yo? Ang tamlay mo. Nahihirapan ka ba sa trabaho mo? Hindi. Tiyaga ka lang muna ha. Alona, hindi na kasi ako pinapapasok bukas. Ha? Bakit? Tinanggal na ako. Pinalitan na. Kakaumpisa mo lang ha. Tinanggal ka na agad? Paano na tayo? Magtitiis na naman ba tayo sa gutom? Hanggang saan kayang tiisin ni na Alona at Justin ang hirap na kanilang pinagdaraanan? Mga nagsiganap, Ian Miranda, Susan Robles, Phil Cruz, Jenaline de la Cruz, Jerry Mutia, at si Lana Banderas ng Yes the Best sa papel na Alona. Nilapatan ng tunog ni Bernie Bascao. Sa musika ni Buboy Sanoga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Gani J. Halamanan at sa direksyon ni Maynard Landicho Jr. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Galit ba sa atin ang mundo? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Mga wala silang puso! Malibang ipaglaban ng pagmamahal? Hindi ba tayo pwedeng magsama at maging masaya? Bakit pinagkakaisa nila tayo? Hanggang kailan nila tayo titikisan at pahihirapan? Galit ba sa atin ang mundo? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas.
Magandang araw pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Galit ba sa atin ang mundo? Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako. Ang bukas. Wala ka ng trabaho, Tol? Oo, Rogie. Tinanggal ako. Bakit? May nagawa ka bang kasalanan sa pinapasukan mo? May nakaaway ako eh. Kasamaan ko sa trabaho yun. Bakit ka nakipag-away? Yung Apple kasi. Alam mo kung sinong magaling, inutos-utusan ako. Sana, pinagpasensyahan mo na lang. Sinubukan ko. Pero, sobra na kaya pinatulang ko na. Sinapak ko. Paano yan, Tol? Walang-wala pa naman ako ngayon. Wala akong maitutulong sa'yo. Ubus na rin ang allowance ko. Uuwi pala ako na wala man lang dala. Tol, pasensya ka na ha. Paano na kayo niyan? Magugutom kayo. Gagawa na lang ako ng paraan. Bahala na. Kakayanin namin to ni Alona. Pumapayag ka na gawing utusan ni Justin? Hindi naman po sa ganun, Aling Priscilla. Ay, pero ano yung ginagawa mo? Nagpapauto ka sa kanya eh. Narito ka para kausapin ako at sabihin ang kalagayan nila. Wala pong iniuto sa akin si Justin. Pagtatakpan mo pa siya? Hindi niya po alam na kakausapin ko po kayo. Ako lang po yung may gusto nito. Wala na akong pakialam sa kanila. Aling Priscilla. Sila may gusto ng ganyang buhay. Pinili nila yan. Kaya panindigan nila. Wala silang maasahang tulong galing sa akin. Anak niyo po si Justin. Sinuway niya ako. Matigas ang ulo niya. Hindi niya inisip na masasaktan ako sa ginawa niya. Pues, kaya ko rin siyang tikisin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako. Ang bukas. Halika, Justin, kumain na tayo. Nakabili ka ng pagkain? Oo, 10 pisong pandesal at 1 basong kape. Hati na lang tayo. Isawsaw na lang natin tong tinapay sa kape. Wala kasing palaman eh. Sige, kumain ka na. Kumain ka na rin. Paghatian na lang natin kung anong meron. Mauna ka na. Hindi pa naman ako nagugutom. Tumigil ka nga. Pareho tayong walang laman ng tiyan. Sasabihin mo hindi ka gutom? O hayaan ang pandesal. Kainin mo yan. Sige na. Kainin mo na yan. Para kahit paano magkalaman naman yung tiyan mo. Oo. Masarap naman yung pandesal kahit walang palaman. Oo, tama ka. Masarap. Kaya natin to. Di ba ang mahalaga magkasama tayo? Hindi tayo susuko. Kahit anong mangyari. Kailangan kong bumili ng Pride Barretta. Maglalaba ako pag uwi. Oh. Teka. Parang si Alona yun Si Alona nga. Lalapitan ko siya. Alona! Dorothy, Uy! ikaw pala. Kumusta? Bakit mo kinakalkal yung basura?
Kwan, may hinahanap lang ako. Ha? Uy, ang ganda ng suot mo ah. May pupuntahan kang party? Oo, sa school. Foundation Day, merong program. Uy, kumusta ka na? Ayos lang. Ano ba yung nasa loob ng plastic na hawak mo? Patingin. Wala to. Patingin lang. Ano ka ba, Dothy? Wag! Mga tira-tirang pagkain. Pagpag ang kinakain nyo, friend. Marumi na to ah. Akin na yan. Itong pagkain nyo ni Justin? Pwede pa naman yan. Hindi naman yan sira eh. Galing lang yan sa fast food. Konting hugas, tapos lagyan ng pampalasa, lulutuin uli. Pwede na yan. Alona, ano ba itong ginagawa mo sa buhay mo? Sa Dothy. buhay nyo? Dothy, sige na. Halis na ako. Maiwan na kita. Alona, sandali lang! Sandali! Dali-dali lang siya at hindi na siya lumingon. Kawawa naman ang kaibigan ko. Kailangan ba talagang danasin nila ang lahat ng ito? Lolo, kung kausapin niyo po kaya si Alona. Para ano? Para pakiusapan siyang umuwi na. Nakakaawa po kasi talaga siya eh. Hindi ko gagawin yon. Ho? Siyang umalis, siyang matutong bumalik. Pero kailangan mag-isa lang siya. Natitiis niyo po si Alona? Dottie, marapat lang na gawin ko ito. Dahil hindi pwedeng konsintihin ang maling ginawa niya. Sinayang niyang magandang buhay na pangarap ko para sa kanya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Alona, Bakit, Justin? gising ka ba? Hindi ako makatulog eh. Nagugutom ka? Kulang yung lugaw na kinain natin? Buti pala kahit paano, kumita ako sa pagkakargador. Nagagalit nga sa akin yung ibang kargador dun. Nakiusap lang ako na dumiskarte para may pambili tayo ng pagkain. Justin, hanggang kailan tayo ganito? Hindi ko rin alam. Pero ginagawa ko naman ang lahat para kahit paano may makain tayo. Pero hindi yun sapat eh. Paano kung mabuntis ako? Kaya nga, hindi ka pa pwedeng magbuntis hanggat ganito ang kalagayan natin. Alam ko. Sumusuko ka na ba? Nagsisisi ka na? Gusto mo nang bumalik sa lolo mo? Hindi, Justin. Kakayanin ko kahit gaano kahirap. Wag lang tayo magkaiwalay. Hindi pwedeng ganito na lang kami. Kailangan dumiskarte ng pera. Pero paano? Wala akong malapitan. Kumakalam na yung tiyan ko. 8:00 pasado na rin ng gabi. Tiyak naghihintay na si Alona sa pag-uwi ko. Sigurado ako gutom na siya. Teka, ang babaeng yun. Galing siya sa ATM machine. Withdraw siya ng pera. Siya ang sagot sa problema ko. Hindi pa umuwi si Justin. Asa na kaya siya? Uy, miss. Ako
Ako ba ang tinatawag mo? Oo, ikaw. Sino pa ba? Dalawa lang tayo rito sa tabi ng kalsada. Bakit? Pwesto ko to, kaya hindi ka pwede mag-abang. Akin ito. Teritoryo ko to. Ha? Anong teritoryo? Kaloka ka? Huwag ka naman pa kunwari virgin pa. Pareho lang tayo ng racket. Huwag ka dito. Doon ka sa kabilang kanto magabang na customer. Ha? Naku! Ang hirap mong kausap. Tanga ka ba? O nagtatanga-tangahan? Ayan, may coaching pa parating. Sana jackpot na. Hello, Pogi. Ay, Gimik tayo. sure. Sakay na. Pumunta tayo sa heaven. Hinintuan siya ng lalaki. Tapos, sumama na siya? Proste ang babaeng yun. Ipinagbibili ang kanyang sarili para kumita ng pera. Kaya ko rin yun. Para kumita at may pambili kami ng pagkain. Mahulog kaya sa paggawa ng masama sina Justin at Alona para lamang maitawid ang kanilang buhay? Hanggang saan nila kayang tiisin ang nararanasang hirap? Mga nagsiganap, Ian Miranda, Susan Robles, Phil Cruz, Jenaline De La Cruz, Jerry Mutia, at si Lala Banderas ng Yes the Best sa papel na Alona. Nilapatan ng tunog ni Bernie Bascao. Sa musika ni Buboy Sanonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Gary J. Halamanan at sa direksyon ni Maynard Landicho Jr. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabipang kapanapanabik at may init na kabanata ng kasaysayang ito. Galit ba sa atin ang mundo? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Mga wala silang puso! Malibang ipaglaban ng pagmamahal? Hindi ba tayo pwedeng magsama at maging masaya? Bakit pinagkakaisa nila tayo? Hanggang kailan nila tayo titikisan at pahihirapan? Galit ba sa atin ang mundo? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat
at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang araw pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, Pilamagatang. Galit ba sa atin ang mundo? Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. Ayun na yung babaeng nag-withdraw ng pera sa ATM. Susundan ko siya. Kapag nasa madilim na siya, saka ako gagawin ng plano ko. Pero ang lakas ng kaba ko. Parang tinatambol ang dibdib ko. Hindi siya dapat makalayo ng husto. Bibilisan kong paglalakad. Tumambay lang kanina ang babaeng yun, tapos hinintuan na siya ng kotse. Miss, iyan ka ba? Ha? Sakay na! Gusto kong maging masaya ngayong gabi. Tara! Huwag mong sabihin ayaw mo sa akin. Kaya ko magbayad kahit magkano. Sige po. Halika. Kala ko ayaw mo eh. Oh, bakit parang kinakabahan ka? Bago ka lang ba? Opo. Ayos, kung ganun. Hindi ka pala spag. Sinusundan ako ng lalaki. Oh, Diyos ko. Baka kung anong gawin niya sa akin. Ali, sandali. Mama, maawa ka sa akin. Huwag mo akong sasaktan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Huwag mo ako sasaktan. Ibibigay kung gusto mo. Eto, sa'yo na. Ale. Huwag mo lang ako sasaktan. Ali, bibigay ko lang sa'yo tong nahulog sa'yo. Ito po ang susi. Hindi nyo napansin po kasi nahulog kanina nang may kunin kayo sa bag. Salamat. Wala pong ano man. Sige po, Ale. Hindi ka... wala. Salamat uli sa pagsauli mo ng susi. Di ko kaya. Di ko pala kayang gumawa ng masama. Kahit pa mahigpit ang pangangailangan ko. Di ko kayang magpakasama.
Para! Ihinto niyo po yung kotse! Oh, bakit? Anong problema? Sorry po, hindi ko po kaya. Ano? Uy, teka, sandali! Sorry po, hindi ko po talaga Dami mo kaya. nagdrama eh! Sinira mo ang araw ko! Baba na! Wisit! Hindi pala ganun kadali. Kahit gaano katindi ang pangangailangan namin, hindi ko pala kayang dungisan yung pagkatao ko at sirain ang tiwala ni Justin. Hindi ko kaya. Ayokong tuluyang masira ang buhay ko. Saan ka galing? Ba't ngayon ka lang? May kinausap lang ako. Sino? Isang kakilala. Baka sakali ako, baka... Baka makadilihensya ka. Pero wala eh. Wala rin ako nadilihensya eh. Maghapon akong naghanap ng mapapasukong trabaho. Pero walang tumanggap. Kulang pa raw ako sa edad. Wala ring mga requirements na hinahanap nila. Pareho tayo. Hindi rin ako makahanap ng ibang trabaho dahil minor de edad daw ako. Gutom ka na? Alam mo, habang naglalakad ako, nakapulot ako ng 20 pesos. Kaya nakabili ako ng isang balot na munay. May tubig naman tayo, pwede na to. Para kahit paano, may laman ng sikmura natin bago matulog. Oo, pwede na yan. Kesa walang laman yun siya natin. Alona, sorry. Bakit? May ginawa ka bang kasalanan? Kung di kita pinilit na may mangyari sa atin, ba naroon ka pa sa poder ng lolo mo. At hindi nangyayari to sa atin. Justin, pinili kong sumama sa'yo dahil mahal kita. Alam ko yun. Kahit walang katiyakan ng mangyayari sa atin, narito ka. Magkasama tayo. Luna, huwag ka mag-alala. Gagawin ko ang lahat para maging maayos tayo. Hindi kailangan gumawa ng masama para malagpasan natin ang lahat ng to. Ginusto natin to. Dapat pangatawanan natin. Buti naman nakabili na ako ng Pride Barretta Chill Bath, so uuwi na ako. Aba, si Mang Pijong. Mang Pijong? Ah, ikaw pala, Priscilla. Butit nagkita tayo. Mang Pijong, pasensya na ho sana kayo sa naging desisyon ko. Wala kang dapat ipaliwanag. Maling-mali ang ginawa ng anak ko. Hindi ko naman siya pwedeng konsentihin. Alam ko yun. Ako man sobrang nasaktan sa naging desisyon ng apo ko. Matanda na ako pero mas pinili niyang sundin ang gusto niya kaysa isipin ang kalagayan ko. Para ho sa akin, tama din ho ang ginawa niyo. Hindi kayo pumayag na tumuloy sila sa inyo. Pinamili ko si Alona. Pwede siyang bumalik sa bahay pero siya lang. Ganon din si Justin. Sabi ko tatanggapin ko siya kung magsisisi siya at makikipaghiwalay sa apo niyo. Hindi dahil ayaw ko kay Alona, kundi dahil napakabata pa ho nila, Mang Pijong. Tama ka. Naintindihan kita. Pero, kumusta na kaya sila? Hanggat magagawa ko, iniiwasan ko kung isipin sila, Mang Pijong. Dahil ayokong mamroblema. Sana wag na nila tayong isali sa nangyayari sa kanilang buhay. At ngayon,
balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sira ulo ko! Ha? Bigla ka na lang nananapak ka! Walang hiya ka! Bakit kakas ka? Mayabang ka eh. Pumapasok ka sa teritoryo ko. Mga bata akong kargador dito sa palengke. Inaagawan mo sila ng trabaho eh. Gusto ko lang naman kumita! Ha? Wag dito! Sira ulo ka. Ako pang kakataluin mo. Sige, subukin mong ituloy ang pagiging kargador. Hindi lang gulping aabutin mo. Baka makita ka na lang na lumulutang sa estero. Lumayas ka rito! Tsupi, tsupi! Ano po bang kasalanan ko? Kanina ka pa titingin-tingin sa mga paninda ko. Baka asalisihan mo ako, ano? Mukha ka magnanakaw eh. Sige, alis. Naku, hindi po. Mag-a-apply lang po akong tindera. Naku, hindi! Ayoko! Lumayas ka rito! Ba't ganyan ka makatingin? Baka gusto mong ipadampot kita sa polis, ha? Gusto mo? Sige na! Lumayas ka na! Ayoko tumambay ka rito! Tsupi! Umiiyak ka na naman, Alona. Justin, bakit ganun? Bakit? Nahihirapan ka na ba? Pilit naman natin kinakaya, di ba? Ginagawa natin ang lahat. Gusto natin mabuhay tayo ng patas. Di ko rin nga maintindihan. Nagmahal lang tayo, di ba? At gusto natin parehong ipaglaban yun. Kaya lang, di nila tayo maunawaan. Galit sila sa atin. Natitiis tayo ng mga taong akala ko'y makakaintindi sa atin. Mga wala silang puso! Mali bang ipaglaban ng pagmamahal? Hindi ba tayo pwedeng magsama at maging masaya? Bakit pinagkakaisa nila tayo? Hanggang kailan nila tayo titikisan at pahihirapan? Galit ba sa atin ang mundo? Hindi mo na ba kaya, Alona? Sumusuko ka na ba? Hindi na nga kaya ni Alona ang pinili niyang buhay sa piling ni Justin. Sumusuko na nga kaya siya? Mga nagsiganap, Ian Miranda, Susan Robles, Phil Cruz, Jenaline de la Cruz, Jerry Mutia, at si Lala Banderas ng Yes the Best sa papel na Alona. Nilapatan ng tunog ni Bernie Bascao. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Gali J. Halamanan at sa direksyon ni Maynard Landicho Jr. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang nalalabing mainit at kapanapanabik na huling kabanata ng kasaysayang ito. Galit ba sa atin ang mundo? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako
ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Mga wala silang puso! Malibang ipaglaban ng pagmamahal, hindi ba tayo pwedeng magsama at maging masaya? Bakit pinagkakaisa nila tayo? Hanggang kailan nila tayo titikisan at pahihirapan? Galit ba sa atin ang mundo? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang araw na muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Galit ba sa atin ang mundo? Dito pa rin sa ating natatanging dulang May Pangako ang bukas. Ay, ang bango ng amoy nitong niluto kong kaldereta. Paborito ito ni Justin. Batang yun, oo. Matigas ang ulo. Hindi ako pinakinggan. Inay, mahal ko po si Alona. Ang gusto ko lang, huwag ka muna maging seryoso. Ang gusto mo, magsama na kayo eh. Ayokong magkahiwalay pa kami. Sa amoy na magitan na sa amin. Hindi ako nagkulang na paalala sa'yo, Justin. Hindi kita pinipigilang magmahal, pero hindi ganito. Masyado ka nagmadali. Hindi na po siya pwedeng umuwi sa lolo niya. Ayaw na po siyang tanggapin. At hindi rin siya pwede rito sa bahay natin. Gusto niyong pabayaan ko siya? Justin, mga bata pa kayo. Anong buhay ang ibibigay mo sa kanya? Wala ka pang trabaho. Hindi ako papayag sa gusto niyo, Inay. Magsasama kami ni Alona at hindi niyo ako mapipigilan. Sige! Sundin mo ang katigasan ng ulo mo. Pero huwag ka lalapit sa akin para humingi ng tulong. Mag-iisang buwan na rin mula nang umalis si Justin. Kasama si Alona. Alam ko ang hirap na dinaranas nila. Pero dapat nilang maunawaan ang buhay na kanilang pinili.
Walang tumanggap sa atin. Kaya naman natin magtrabaho. Lagi nilang sinasabi, minor de edad pa tayo. Wala pa sa legal na edad para magtrabaho. Kaya mangalakal na lang tayo. Manap dito sa mga basura ng mga plastic, karton at bote na may bibenta. Para may pambili tayo ng pagkain. Ito, Justin. Jackpot. May mga plastic at karton dito. Oo nga no. Ilagay mo rito sa dalawang sako. Swerte. Meron ding tirang pagkain. Mukhang hindi pa sira. Tignan mo. Oo nga. Jackpot nga. May pagkain na tayo. Justin, si Rogie, kaibigan mo, palapit sa atin. Halika na, Alona. Umalis na tayo rito. Justin! Alona! Sandali! Huwag kayong umalis! Pero... Halika na. Ayaw makipag-usap sa kanya. Guidance sila nila nanay. Hindi tayo naiintindihan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Naantok na tuloy ako. Nabusog ka ba sa kinain natin? Oo, Lona. Buti na lang hindi pa sira yung nakita nating pagkain sa basurahan. Oo nga. Nakalibre tayo ng pananghalian. Yung pinagbilhan natin ng kalakal. Pambili na natin yun ng hapunan. Bukas, aagahan na lang natin ng mga lakal ha. Bago pa dumaan yung truck ng basura, dapat nakuha na natin yung mga maibibentang kalakal. Aray, Oo, bakit? parang sumasakit ang tiyan ko. Nakakaramdam ako ng hilo. Ako nga parang... nasusuka ako. Nahilo ako, Lona. Sumasakit yung tiyan ko. Nasusuka ako. Ano nangyari sa atin? Sino bang hinahanap mo, Iha? Yung nakitara po dito sa sirang jeep. Iyong magjawang bagets? Ba't kinuha kanina ng tanod? Ho? Bakit ho? Anong nangyari? Isinugot yung dalawa sa ospital. Nalason yata? Parehong nagsusuka. Inay, anong ginagawa niyo rito? Binibisita ko kayo. Si Alona. Ayun, nasa kabilang kama. Natutulog. Ligtas na kayo, Dang. Yes. Di namin alam kung ano bang nangyari sa amin. Kung bakit nagsusuka kami at sumakit ang tiyan. Nakaramdam din kami ng matinding pagkahilo. Nalasong kayo. Lason? Oo, Justin. Siguro dahil sa nakain nyo. Saan ba galing yun? Sa basurahan. Napulot lang namin ni Alona. Doon kayo kumukuha ng makakain? Nangangalakal po kami, Inay. Minsan nakakapulot ng pagkain. Wala kasing tumanggap sa amin ng para magtrabaho. Ayaw nila kaming pagkatiwalaan. Kaya nangangalakal na lang kami ng basura. Hindi naman dapat umaabot sa ganito, anak.
Pero ayaw niyo ng desisyon ko, Nay. Tinikis niyo ako. Dahil ayaw niyo kay Alona. Hindi. Hindi, anak. Hindi dahil ayoko kay Alona. Kundi dahil ayoko pang magsama kayo. Pareho pa kayong wala sa tamang edad. At hindi sapat na nagmamahalan lamang kayo. Dahil hindi lang puro pagmamahal ang buhay. Pero ayaw kong magkahiwalay kami. Alam ko yun. Pwede naman kayo maghintay. Kaya lang hindi ganun ang ginawa nyo. Nagmadali kayo. Pinairal nyo ang katigasan ng ulo. At sinunod ang inyong kapusukan. Alam ko nasaktan kita nang sabihin kong hindi kayo maaaring tumuloy sa bahay. Pero masakit din na mas pinili mo si Alona kaysa sa akin. Ang totoo, parang dinudurog ang puso ko nang tikisin kita. Dahil alam kong pagdurusa at hirap ang ibubunga noon sa buhay mo. Pero kahit masakit sa akin yun, kinaya ko. Kapag nababalitaan ko yung dinaranas nyo, parang hinihiwa ang puso ko. Kailangan kong gawin yun. Antikisin ka para maunawaan mo ang buhay, anak. Kung anong mali sa naging desisyon nyo, at alam ko sa maikling panahon na lumipas na magkasama kayo ni Alona. Marami kayo naranasan at naunawaan. Oo, Inay. Nakita ko kung gaano kahirap. Kung ano ang pakiramdam ng walang makain at walang matatakbuhan. Dahil kahit sarili ko, hindi ko kayang tulungan. Kapos ako sa lahat. Lalo na sa kaalaman, sa kakayahan. Kaya sana, huwag mong isipin na pinabayaan kita, anak. Dahil hindi yun ang aking intensyon. Ang gusto ko matuto ka. Kayo ni Alona. At maintindihan nyo na hindi madali ang bumuo ng pamilya. Mahirap lumaban sa hamon ng buhay nang walang sapat na kakayahan at kulang sa maraming bagay. At yun ang nais kong ipaintindi sa iyo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Salamat po sa pagbisita niyo, Lolo Pidyong. Kumusta ka na, Apo? Okay na po yung pakiramdam ko. Sinabi sa akin ng kaibigan mong nangyari. Lolo, patawarin niyo po ako. Kasalanan ko po kung bakit umabot sa ganito. Apo, patawarin mo rin sana ako. Dahil tinikis kita. Wala po kayong dapat ipaliwanag, Lolo. Kanina po, narito ang nanay ni Justin. Narinig ko po ang mga sinabi niya. At alam ko pong ganun din ang gusto niyong mangyari. Ang maunawaan ko itong pinasok namin. At hindi po pala yun madali. Makakalabas na kayo ni Alona ng ospital. Salamat po, Inay. Anak, ayoko makaranas pa kayo ng hirap at patuloy na magtiis. Papayag na po ba kayong bumalik ako sa bahay? Oo, pero mayroon sana ako ipapakiusap. Alam ko na po yun. Gusto niyo pong
maghiwalay muna kami ni Alona. Dahil hindi pa namin kayang bumuo ng pamilya. Marami pang pwedeng pagdaanan ang inyong relasyon. Nagsisimula pa lamang kayo, Justin. Pero hindi ako tumututol sa pagmamahalan nyo. Ang gusto ko lang na maging handa kayo sa buhay. Pumapayag na po ako, Inay. At alam kong ganoon din po si Alona. Ayoko rin pong maghirap ang magiging anak namin. Hindi ko siya mabibigyan ng maayos na buhay kung ganito ang sitwasyon namin. Tama yun, anak. Tama yun. At ganon din si Alona. Kailangan makapagtapos siya ng pag-aaral para sa pamilyang gusto niyong buuin. Justin, Bakit ka umiiyak? kasi maghihiwalay na tayo. Ano bang sinasabi mo? Hindi tayo maghihiwalay. Uuwi lang ako sa amin at ikaw sa lolo mo. Pero paano na tayo? Eh di tayo pa rin. Wala namang magbabago. Hindi mo ko ipagpapalit? Siyempre hindi. Dahil mahal kita. Kailangan lang natin gawin to. Para mas maging handa tayo. At hindi na natin danasin ang pinagdaanan natin. Alona, hindi pala pwedeng puro lang pagmamahal. Tama ka. Dapat ang pagmamahal, sinasamahan ng talino at kahandaan para humarap sa napakaraming pagsubok. Ganun na nga. Kaya nagkamali man tayo. Pwede pa nating ituwid yun. Nariyan naman si Inay, ang lulupidyong mo. Hindi nila tayo pababayaan. Basta nasa ayos at nasa plano ang lahat ng gagawin natin. Basta, promise mo hindi ka magbabago. Hinding-hindi. At maghihintay tayo hanggang sa dumating ang panahong handang-handa na tayo. Oo, Justin. At sa pagdating ng oras na yon, nakatitiyak na tayo na may naghihintay sa atin na isang magandang pangako ng bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay. Pinamagatang, galit ba sa atin ang mundo? Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghal ay sina Ian Miranda, Susan Robles, Phil Cruz, Jenaline de la Cruz, Jerry Mutia, at si Lala Banderas ng Yes the Best sa papel na Alona. Dinapatan ng tunog ni Bernie Bascal. Sa musika ni Buboy Salong. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Gali J. Halamanan at sa direksyon ni Maynard Landicho Jr. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo, muli po namin kayong hahagdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas.